that days of creation. But how come there is sin? Again, tonight, we will listen to our resource speaker. Ato magpagal sa mag-usap, Pastor Clyde Boto. Good evening, everyone. So tonight we are going to study about how to overcome sin. You know, hindi na tumupugnan ka because we are living in the world full of sin. Ato lang kung saan na itong bibigyan sa Panginoon. Kapahin ini ang choices. So we are going to start the ball rolling. We are going to continue. Ang kiling mga presentation ng how to overcome sin, it's a matter of choices. Dili mahita mo nga ang tao makalikay siya sa iyang pag-himo sa lang kung dili siya your choice. You have to make a choice of your own. So, I will start with this text. Revelation 14 verse 6 and 7. Wala na sa inyo na textbook, but you can write it down. Anong ako ninipili, you will see later on. It talks about, okay, can you open your Bible if you want really to see the text that I project here. Ang kinis niya na hulagway, murang makita na ako by the picture itself that the angels are flying. Nagalupad sila. And having a message to share to the world na sila yung mensahe nilang isulti at sa mga katawan sa yuta. And, okay, ready na ninyo kung inyo lang napan na kita na. Kindly distribute the microphone. Okay. Ito sa kanang table, kanang kita ko sa ano nga makaparticipate po sila. Okay. Anyone? Nakakita na, kindly read para ako ang magpapatihan sa. Okay. Okay, kindly help in every table. Kindly, Johan, tagayin niyo, okay. Please. Revelation 14, verse 16. Verse 6. Verse 6. Then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel, Eternal gospel, everlasting. Continue. to preach to those who dwell on the earth, is every nation, tribe, tongue, and people. Okay. Continue to verse 7. Saying with a loud voice, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come, and worship Him who made heaven and earth, the sea, and springs of water. Okay. Now, I will go back to verse 6. And I saw another angel flying directly overhead, or flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel, or eternal gospel. When we say everlasting or eternal gospel, we need to say it will never end, because it is everlasting. Okay, kung ano idea? Pag ingon sa Bible na everlasting, sa ating madili siya manuma. Nagapadayon siya all throughout the centuries. Nagapadayon ang mga mensahe na it needs to be proclaimed to those that dwell on the earth, to every nation, to every tribe, to every tongue or language, to every people. Sa ito pa sa tanan ng mga tao, kinalan i-share kini. That's why nahimo kini ng programa. Because we just want to share. Verse 7, nag-ingon ka nila. And he said with a loud voice, kung sa manayang mensahe, fear God and give glory to Him. Many people, they profess themselves, yes, I fear God, pero dili makita nimo ang ilahang mga binuhatan na misubay sa kabuton sa Ginoo. We are going to study that later. Because the hour of His judgment has come. Nagpasabot ka na dili kayo malihula nga ang paghukom sa Ginoo mudamat gyud sa tawo. Kana gani usahay gani sa atong panultimon nga yano lang. Magkaingon dahil ganita ka na ang tao, padlungon kayo, magkaingon, kabaan ra, kabaan na kayo. Okay. Diba?
Sa ako pa, miabot na ang epekto sa iyang binuhatan nga laway, umaot, iya rin yun ang dagi gabahan ragil. Sa ako nga hunahunag nga nung gigabaan, because he did something na dili maayo. Kunya ni sumbalik sa iya. Karon, mao ni ang ato makita kanya in the last days, ang Ginoo mahamtang sa iya ng judgment. Mabuti ka na. Dahil, nag-ingog din and worship Him who made the heavens and earth. Tanang tao sa kalibutan, bisan pa ang mga atheists na sila'y pamagi sa ilang pag-worship. Bisan pa ang mga tao na wala kong ilaw Ginoo na manggaling sa Satanism. Don't you know that there is a church of Satanism? Na din sa Pilipinas, nasa Cagayan. Okay. Satanism na church, migawas ka na siya 1969. Kung inyong ma-analyze ang maong kanta na Hotel of California, nakakita na Hotel of California? O sa pagsugod, sino na galing? Warm spell of Cletus, rising up to the air, up ahead in the distance. Oh, nakita niya, shimmering light. Sana? We don't have that spirit here since 1969. So nagsugod ang satanismo sa Church of Satan sa California in the year 1969. We don't have that spirit here since 1969. Mao na ang tuwiga nga nigawas ka na. Pero nagpadayon ang mga kanta, you can check out anytime you like, but you can never leave. Karong unsaon na ito paggawas ito? Kung namin mo sa satanismo. But even the Church of Satan has their own way of worshiping. Much more ang tibuok mga tao sa kalibutan, they have their own way of worshiping. Pero ang pangutana, asa ang insakto nga pag-worship, aron nga makalikay ka sa sala. Kaya ang worship, it is a matter of connection sa ato ng Diyos. Murang ba akong nagpalabanta? Kaya kung yung bata, parang kanunang pinabuli. O, diya sa school, di ba? Naman kayo malao doon nga, no bullying sa school. Pero kung ang bata, yung amigo siya, isang pinabuli siya, mga amigo siya, dako. O, nawas na bata po. Kaya, sa panahon na mag-recess, doon din na siya itong dako nga, amigo niya. Aron nga, labanan siya, ang uman nga, tagayan mo na. Sa ito pa, maghimo siya ang mga pamaagi na ang amor sa maong dako niyang amigo, maulaman siya. Kung ay magilabot, ay magilabot din ako ng amigo. Di ba? So, mupalaman taon ko sa kakusgan o sa kadako na baka kung kita kinabulita. Pero kay dako naman ta, nangita maghata na malikay ta sa sala, mangita taon akong ikapalaban na mas kusgan na to. And no other than Jesus. Kung kuyog na to si Jesus, mulaman din siya na to. Pero ang pangutana, unsa nga pamaagi nga ang gibuhat ni Jesus nga magbuhat po na to karamihan. Mahito magkaroon sa worship. Kaya pinatay sa worship, mura man kang nagpalaban ka sa Diyos ba? Nagpalaban ka ng Jesus. Worship Him who made the heavens and the earth. So kana siya idea nga ato ka nang ibutang into close quotation mark, ang pagpangita nato sa insakto nga pag-worship, kanto naghimo sa langit o sa yuta. So ganina, ipakita nato ang mga paghimo. Ito lang 7 days. Pero sa dili pa, niya ang pangutana. O sa dili pa, scriptural foundations ang atong nanahon. Magsugod ang atong pagkukay karon sa unang na libro sa inyong Bible. You can open it in the book of Genesis chapter 1. Genesis chapter 1. O makita nato sa chapter 1 verse 1 and 2. Okay? Genesis chapter 1 verse 1 and 2. Insa ang nakakita na ni Ana? Okay, you may read. Okay? Okay? Genesis chapter 1 verse 1 and 2. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. And the Spirit of God
was hovering over the face of the waters. Okay. Nagsugod yun ang Bible pag-ingon, in the beginning, God created the heavens and the earth. Kanina, atong gibasa ang kinisiya nga ang atong simbahon mao ang naghimo sa langit ug sa yuta, the one who made the heavens and the earth. Karon sa first book, diha sa Genesis, naghisgot siya in the beginning, God created the heavens and the earth. So naghatag ka nato og clue. Karon, unsa man ang iyang gihimo ni 7 days? Last night, naghisgot kita sa Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. Pagsugod sa Genesis 1, hindi na nag-project ang God the Father. In the beginning, God. Okay. Pero sa verse 2, makita natin ang Spirit. Sa Spirit, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Capital na S. So, naadiha ang pagka-God, o naadiha ang identification of the Spirit na hovering over the face of the waters. Karon, musugod na karon sa pagkukay, sa paghimo sa Ginoo sa kalibutan. Why the week has 7 days? Do you have any idea? Try to explore. Kaya kung may mga karon nga, kung saan na itong pagkahibalo ng 1 year. Okay? Ang 1 year mo ni, if this is the sun and this is the earth, based upon science, kung tuyok siya sa kalibutan, mubalik siya din lugar 1 year. So, rotate siya around the sun 365 days, 0.25, 1 year. How will you know that it's 1 month? If this is our earth and this is the moon, this is the moon. Ang moon, mutuyok sa earth, mubalik din 1 month. How will you know that it's 1 day? Kining atong kalibutan nga mo niyang sun, mutuyok ni sa iyang kabalingong access of 24 hours, 1 day. How will you know that it's 7 days, 1 week? Even encyclopedia will not tell you that. Astrologers or any references except the Bible. Kay mo or kuhaan siya sa 1 week cycle. Okay, adto ta karon sa creation week. Okay. Iingon dito kanina, God said, how did God create the world? By His words. God said, let there be light. And there was light. And God saw that the light was good. Hindi na ngayon nabuhat, nakita niya nga, maayo. So, and there was evening and there was morning, first day. Okay, next, kindly open it. The same book, Genesis chapter 1, tanaw na itong ikaduha. Genesis 1 verse 6 to 8. Okay, kindly open it. Open it your Bibles in the book of Genesis 1 verse 6 to 8. Oh, and this is now the second day. Okay, just a review sa itong itanaw kanina na video. Okay? Genesis 1 verse 6 to 8. Kindly read. Then God said, let there be a firmament in the midst of their waters, and let it divide the waters from the waters. Yeah. Thus God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which Under the were above the firmament, and it was done. Yes. And God called firmament heavens. So the evening and the morning were the second day. Nanang day. Gihimo sa Ginoo ang firmament na ay tubig sa ibabaw at tubig sa ubos. Kung sa kanyang tubig sa ubos, anything that we can see. Nalalagay ang creek, river, ocean, seas, mga tuburan, sa tabay, asa lang yan. Pero pag yung tubig sa ibabaw, asa man ang tubig sa ibabaw? Okay. Ang tubig sa ibabaw, dili mahimo kung wala yung evaporation process. Diba? Kasi init, mo evaporate ang tubig, makita ninyo nga, bluish siya atong sky, inita, tingnan mo, muna itong ano, pero sa dihan na, nakita ninyo na puti-puti, nagsugod na, hangtod, nagputi na yun eh, naglagong-lagong, hangtod na lagong. Di naman siya kadaog, yung ibunda. Okay. Gipakulan na niya.
So na yung tubig dito sa bawah, tubig dito sa ubos. That is on the second day. Okay, let's move on to the third day. Genesis 1, verse 11 to 13. Okay? Genesis 1, verses 11 to 13. This is now, ihimo sa Ginoo ang mga tanom. Iyahang gilain ang tubig, ipundok niya, gilain po niya ang yuta. Okay, ipatubo niya ang mga tanom. Anyone, if you are already ready. Then God said, "Let the earth bring forth grass, To bring forth grass, yeah. the herbs that yield seed, See, okay. Continue. the fruit tree Okay. that yields fruit according to its kind. For it is Whose like, seed is in itself on the earth, and it was so." oh, nahimo ka na. Continue. Continue pa. And the earth brought Sige, continue. Ang nama yung dot. Okay lang, continue. And the earth bring forth grass, grass. Oh, may tubo na. Mag-iiwan naman sa Ginoo. Sige, continue. the Earth. that yields seed according to its kind. Okay. And the tree that yields fruit, whose seed is and is according to its kind. Okay. And God saw that it was good. It was good. And In the evening they were and the morning morning. were the day. Third day na. Sa third day, ipatubo sa Ginoo ang mga tanom. Who made that one? God. Wala tinapot ang tao, wala ka man nahimo po ng tao. Okay, let's move on. Genesis 1, verse 14 and 15. Continue on. Okay, continue on. Naaragyan po niya, naglinya ang text. Then God said, "Let there be light in the Firmament. firmament Okay. of the Okay. heavens to divide the day from the night. Separate the day from the And night. let them be for signs Signs, and seasons seasons, for this days, year, years, and and let them be for light in the firmament and heaven to give light on the earth. okay. Continue. And it was so. Okay. Then God made two great lights, greater light to rule the day, Okay, that's the sun to rule the day, greater light. Sunod, lesser light to rule the night, to rule the night. And the stars. stars. Okay. And then if we are going to continue, and God saw that it was good. And there was evening and there was morning, the fourth day. So upat na adlaw. Aron makumplito ang usa ka semana atong padayon ng gihapon. Okay, let's move on. Genesis 1 verse 20 to 23. Mao ni ang panahon nga gihimo sa Ginoo. By the way, balik ta dito, no? Maka-ingon mo ang una ning adlaw when God said, "Let there be light," and there was light. Unsa ni ito ang klaseng na light? Kay ang fourth day, mao pa man ang paghimo sa Ginoo sa sun, moon, and stars. Naabot sa inyo na una? Ha? First day, let there be light, and there was light. Ihimo sa Ginoo ang kahayag. Pagka fourth day, God made the sun, moon, and stars. Unsa man itong klaseng na light? That's actually the radiance of God. Iyang ipakita, no? Aron na makita niya iyang mga hinimo. It doesn't come from the sun yet, okay, because the sun was made on the fourth day. Okay, so let's move on. Genesis 1 verse 20 to 23. Okay. Anybody? Nanay ready diha? Okay, you read. Sige, bye. Okay. Then God said, "Let the waters abound with an abundance of living creatures,
and let birds fly above the earth across the face of the firmament of the heavens. So God created great sea creatures, and every living thing that moves, with which the waters abounded, according to their kind, and every winged bird according to its kind. And God saw that it was good. That's good. Continue. And God blessed them, saying, Be fruitful and multiply, and fill the waters in the seas, and let birds multiply on the earth. So the evening and the morning were the fifth day. Now, by virtue of God's power, He made these things on the fifth day. Himo niya ang tanan na nagpuyo sa katubigan. Ganli, kung sa'yo nagpuyo sa katubigan. Tanan na niya ang mga anemone, mga crabs, mga whales, sharks. Ganli, basta nasa katubigan. Then God mentioned that swarms of birds mulupok sa kahanginan. Muna, let the birds fly above the earth. So that is on the fifth day. Let's move on. At ito sa sunod. Di man wala pa'y tao na himo ha? Wala pa'y tao na himo. Genesis 1:24 and 25. Okay? Are you ready already? See? Can you read? Sige, ako na libasa. And God said, let the earth bring forth living creatures. Kung sa kanila living creatures, according to their kind, livestock and creeping things, and beasts of the earth, according to their kinds. And it was so, and God saw that it was good. Ang tanan na kita sa Ginoo ng mga mananap na mga creatures, maayo kayo. Then, wa may caretaker. Nakauna-una na yung Ginoo, mo na itong taon. Oh. Verse 26 and 27, God said, let us make man in our image. Sa ato pa ang dagway sa Ginoo. Sa imaheng nga porma sa tao, dili ingon nga kita mura na pagka Diyos. Di man ang image sa nato sa ato pa. Na iulong, na mata, na ilong, na itaba, na idagway siya. Na idagway. So, God said, let us make man in our image, after our likeness. So, God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female. So, dili lang ingon na ang male was created in the image of God. Even females are created in the image of God. Naihulagway ang Diyos. Mo na nga kining ato nga lawas unta. It should be for the benefit of worshiping God because this was created from His image. Muna nga ato ang bantayan. No? Atong bantayan. Karon, next. Aron mo makumplito ang wala pa na eh. 60 pa. Ato sa pamatiyon ng pag-mention sa Ginoo. Genesis 1 verse 31. Ang pag-mention sa Ginoo nga iyang isiliyuhan at yun ikaunong kaadlaw. Okay? Anybody? Nanaliha? Genesis 1 verse 31. Okay. And God saw everything that He had made. And it was good. Very good. And there was evening and morning. 6th day. O unong nakadlaw. O yung pinapagkadlaw ang usang simana. 7. So atong kumplituhon ang 7 kadlaw. This is by virtue of God's doing. Wa kay lagot ang tao. Di ba may ginahimo pa lang sa Ginoo ang usa ka semana. So, aron na makumpleto ang usa ka semana, atong tan-aw Genesis 2 verse 2 and 3. Kaya ang verse 1, nahimo na sa Ginoo ang langit ug ang yuta. Verse 2 and 3. Kuha naman ta. Okay? Verse 2 and 3. Genesis 2 verse 2 and 3. Okay, na diha, ready na? Ready na? Sige, ready. Pick it up, pick it up. Okay, sige, sige. And on the seventh day, God ended His work, Okay. which He had done. Oh, pagkasal ni. Ended na siya. And He rested on the seventh day from all His work which He had done. Okay. Then God blessed the seventh day and sanctified it, because in it He rested from all His work which God had created and made. Okay.
Di na ito mabasa na on the seventh day, God finished His work or ended His work. Who ended it? God. Wala pa ang tao, ha? Wala kilabot ang tao. And then, He rested on the seventh day. Who rested first? God. Okay. So God blessed the seventh day. Who blessed? God. So kung pauni ang kinahimo sa Ginoo, gusto niya nga maging-uban usab kita niya. Because siya na naghimo ini, dili man ang tao. So God blessed the seventh day and made it holy. Gawas na iyang i-bless, iyang rin yung i-made it holy. Oh. Makita niyo ang kalainan nga nung gihimo sa Ginoo nga, di ba, panalitan. Naagid na yung mga salina nga kanang power ginatang salina ang mga okasyon, di ba? Kini ako ni gamiton ni nga okasyon, kini pagkasal. Kala-kala, ang kasal mo gamiton mo sa imong suloy-suloy. Di ba pagkalayan? O, di ba? Sa ato ba, ato gipili ang kini signify. The same also with the days of the week, God put a very specific nga kanang ilhanan niya ng adlaw, gawas niya na nga iyahang bless, iyahang gihimo nga holy, that's why He rested. It was God. Di ba ni dili pa tao ha? Wala pa tao. Ang tao igo lang niya i-invite. Karon, kumpleto na ako sa simana. Now, God's work of creation, iyaha ka nang ipasulod din ha siyang balaod. Siya doon na naghimo, siya doon na nagpili. Therefore, iyang ibutang sa iyang balaod, aron mahinumduman sa mga tao, I am the maker, I am the creator. So gusto niya mahinumdum ang tao, ako ang nagbuot, dili ka mo magbuot. Okay, move on to Exodus 20 verse 8 to 10. Okay, atong kita din karon ang kabahin sa balaod sa Ginoo nga nganong iyang gipasulod ang creation week niini kami nga iyahang sugo iyang balaod. Remember, it was God who made these things. Okay, Exodus chapter 20 verse 8 to 10. Okay? Exodus 20, chapter 20, verse 8 to 10. Verses 8 to 10. Okay. Remember the Sabbath day to keep it holy. Okay. 6 days you shall labor and do all your work. But the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. Okay. In it you shall do no work, you nor your son, not your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your cattle, nor your stranger who is within your gates. Okay. So, ang katong gihimo sa Ginoo sa creation week, iyahang gibutang sa iyong balaod, magbigo siya, remember. Kung mag-hisgot ganit ang remember, asa man nato ibutang? Sa atong? Utok, sa atong. Kaya kung panalitan, mag-test ka ba? Nakahinumdum ko nini, mag-take ganit ang test, exam. Hindi na yung uban na kanagano makurdam, kanagano hindi makahinumdum. Di ba? Siya ka kung itong dali. Ano din sila, di ba? Limot man ko. Okay. Naabay tao ngayon, kung saan na itong kung itungan? Naabay ngayon, kung saan ito akong itungan? Kinili mo na una, kung saan ito akong itungan? Saan ba kayo na kung saan akong itungan? Kung saan isunod mo dito? Para makainom ka. Nga nung diriman, kay kining atong utok, na separate ni into sa ihang mga groupings. Kinapitag rin nga nag-frontal lobe. Kini. Kalabanan sa atong mga decisions, sa atong memory, sa atong judgment, diri na ginakuha nato sa atong frontal lobe. Diri na pita gingalan parietal lobe. Kining parietal lobe, kabahin kini siya sa atong hearing o sa pag-decipher of color. Kining parietal lobe. Karon ang kining diri na pita, occipital lobe. Ang occipital lobe, kabahin nila sa atong balance o sa atong temperature sa atong lawas. Kini din napita mo ay temporal lobe. Ibabaw lang sa atong dalunggan, temporal lobe. Unsa ni siya napit? Hearing kani, partly sa color.
Karon mo maghisgot tao, remember, that is deposited in our frontal lobe. Mao na nga kung ang tao maguna-una, ganito ba? Kay this from here, gikan dinhi, hangtod dinhi kapita, kini siya tibok di sa tubangan, this is where we deposit our memories. Mao na nga pag-ingon sa Ginoo, remember, sa ato pa ayaw magtawa sa una-una. Put it into remembrance. Ayaw kayo kalimti, my holy Sabbath day, because I created the world. Mo na nga atong tanawon karon kung sa itudlo sa Ginoo, ang na makakonekta niya sa insakto nga pag-worship. Because we can't be connected to Him if we don't know nga siya di ang nag-create ining tanan. Mo na nga nag-ingon diri sa Takiya, the seventh day is the Sabbath to the Lord your God. Gipinasahid yun alang sa Ginoo, gilain niya ang adlaw ikapito nga Sabbath at iulan niyo para na sa akuha. Para na sa akuha. Di ba kung kita magtrabaho gani? Sa mga kumpanyas, mga factory, papilion taong day off. Kaya mo na akong day off. Kalabanan ng mga day off yun na Sabado o Domingo. Pero na yung iba, labi na mong anniversary nila. O kakarong birthday ba rin sa iya nga hinigugma. Mag-day off ko Tuesday. Muatuloy ka na. Sino mag-day off ko Tuesday? Kung sa supervisor ba rin naman. Like, nasahin niyo mga adlaw. Dili niyo kalimutan na ito. Siguro, birthday na si mo yan, birthday si mo asawa, birthday si mo anak. Natuwag yung ka dito. You should remember that. But about the Sabbath day, hindi ko na gilong, ako anak. Para na sa ako So, ang tao ginan, ayaw kalimti, kaya ako anak. Gusto ko makikuban ka ninyo, ito mga ganawa. Okay. So, mga na tuyo sa Ginoo din na. Karon, tanawan din. Verse, ipadayon na to, verse, kung saan siya? 11, verse 11. Okay? And we move on. Exodus 20, wala na ako nausap na po, no? Exodus 20, verse 11 na siya. Okay. Can you read? For the 6 days, the Lord made the heaven and the earth, Okay. the sea, and all that is in them. Okay. And the rest, the seventh day, therefore the Lord blessed the Sabbath day, and holy I'm reading. day. So, di natin yung makita na for in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea. Di-remind ang tao nga, so, parang di mo kalimutan. Pero abin nyo, pag-adlaw ng kapito, no? And rested on the seventh day. Therefore, the Lord blessed the Sabbath day, on ang seventh day, and made it holy. Sa first na itong text na i-open na ito in the book of Revelation, di ba mo niyang gingon, no? Worship Him that made the heaven and the earth. So karon nagluong mo nagpili. Mo na nga nag-ingon siya, nga kanang adlaw ikapito, that seventh day, ako anak, kaya ako nagpanalangin niya na. Simple lang kayo na sugilanon lang. Yung nani. Naka-order na mo Shopee. Sabi mo sa akin, makatungtol si Shopee sa inyo ha. Mag-tulog, bisag-bisag na yun kayo, no? Si Lazada po, makatultol, di ba? Imuwan. Imo na iwan sa cellphone, ang order sa cellphone, o order sa laptop. Iningapot na diha kung naninga sa Shopee, nga dili siya ibalo, manawag, kaya may phone number. Sir, ma'am, nahanap ko dili sa konsulasyon, asa malapit ang inyo, ma'am, sa may landmark. Okay na. O, landmark, asa man? Dili na sa SM. Dili lang kami sa SM, ma'am, kita na kami sa SM. Karon ang pangutanan, asa man ka SM mo padulong? SM City? SM Sisay? O SM Konsulasyon? Sa pagkatinood, kita ng mga tao, kung magsabot-sabot kita, makatulog ta, labi na mong reunion sa atong mga batch, di ba? Magkita ka dito sa ulo siya. Huwag may naimuro siya, di ba? Tiniraman. Makatulog ang mga tao dili. Pero amin niyo sa pagkatinood, pag-iwan sa Ginoo ang seventh day, that is my day. Awin natin. Sa tinudan nila no, ang Diyos ang mag-uul. Dili man may kilatan ngayon ng tao, kay di Diyos bugmaman, di ba?
ang Diyos kung God is love, at ano ito ng gahapon. Dili niya kinatan ang tao, pero mag-uul siya. Pareha sa atong gibasa about the Holy Spirit, it grieves the Holy Spirit. Kung saan gani ang grieves kanya si Juan? So, nagpamasubok ang Espiritu. Nagpamasubok po ng Diyos, kaya ang tao dili makatultol sa pagduol kaniya. If only man knew the story of how the world was created, makatultol sila kung giun sa paghimo sa Ginoo ang kalibutan, kay sa adlaw ikapito siya mismo ni Paulay. Okay, mo ni na giingon ni and worship Him that made the heavens and earth. Karon balik ta ini. How about fear God and give glory to Him? Nagisgot pa na, how do we fear God? Dili na fear na nakahadlok. Pareha sa bata ba nga, nakasala gani ang bunalan, hinumdumang ko sa una nga, bunalan maisto na mo mamunal, ito din mo pareha kung di ka mamunal. Sa una, maglamit, hindi agigising mo na dyan tawag iyo. Ini, kapupuy ka sa tira, kinto, sakit pa kayo na agigising yung tira. Ngayon, nakainom pa yun ko sa elementary, dito ko sa Davao ng Eskwela, ang uwan ng mga ministra marusik. Hindi man sa bugan. Ako yung bugan ito, tulong eh. May humok siguro. Sakit kayo. Oo. Sutil man lagi. Pero mo ni, ang uwan ng mga bata, mahadlong na sa miso. Teacher mo, lunit pa pero. Lagi ko, magbilan mo sa gigising. Ang tao mahadlong. But this one, fear God and give glory to Him. This is not about that we fear Him, kaya kung iyan ang kilatan niya ang fear. Now, this book it means to honor God as creator and judge. Kaya nagisgot pa niya, He's going to judge the world. No? His judgment has come. Kung siyang i-honor, kung sa man, amonin ko pasabot niya ng fear, is to honor God as creator and judge. Then, worship Him. Timonin kayo, worship Him. Ato siyang simbahon. Obey Him. Kung unsa yung gisulti, atong kahuron. Living in a way that reflects what He had done. Kung unsa man kanyang gihimo, mao sa mga itong buhaton. Kaya gusto man ka makikuban kaniya. Siya ko na manluluwas. Gusto ka makikuban kaniya. Kung unsa yung gihimo. Karon niya, sa paghimo sa Ginoo sa tao, gihimo niya on the 6th day. Sa Genesis 2 verse 7, ibasa ko nila Genesis 1, 26 and 27 ito. In Genesis 2:7, makita nato din ang breakdown sa lawas sa tao. Kung ato pang sinsilihon ginilawasan. Then the Lord God formed the man of the dust of the ground. Asa gikan? Dust. Sabog sa yuta. And breathed into his nostrils the breath of life. So gihuyog sila sa ilong. O tanawa ang hitabo, the breath of life. And the man became a living creature. Sa di na ihuyog sa ilong, biginhawa ito. And the first one na nakita niya dan, it is the face of God. Kayo mo, paghuyog, kung sa manay kalayo, paghuyog sa Ginoo sa ilong niya dan, doon ay kailangan, kung imo haon-haon ba ka na yung resuscitation ka rin, kung mag-isip yan. Singkit pa dahil ng bakba o bakba nga rin, wala pinakato sa ilong ba, ihuyog sa Ginoo sa ilong niya dan. So when Adam opened his eyes, iyang nakita ang image sa Ginoo, ang bulagway sa Ginoo. So ang tuyo sa Ginoo is actually pag-ila kanya because He was the one who gave us life. Siya nagkatawag kinabuhi. Karon, ang paghimo sa Ginoo, paghuyog niya, it is a close contact to this lifeless body. Kaya di ka naman sa dust, sa kapipurma sa puno. Pero sa dinang ngayon guyog. Kung sa iyong iyakan na ito pangalan? Breath of life. So kanakaroon ang gininhawa na ito, ma-feel nyo ang hangin ginagawas sa itong ilong that came from God. Una-unahan niyo. All breaths na kinikalabay-labay sa itong ilong doon, it came from God. Nag-iwan ang Ecclesiastes 12 verse 7, ibasa mo niya ako na nato agahapon, nga kung ang tao mamatay, ang kanang spirit, small letter S, bubalik na sa Ginoo mo naghatag niini.
Because this came from God. Yung natong gininhawa. Karon kay gikan man sa Ginoo, how do we keep a close relationship to the one who gave us life? Kaya ang tuyong tumo, it is how to overcome sin. Para makadaog ka sa sala. So siya man ang takot-takot, mas gusto naman siya sa ato. Siya naghimo sa langit sa iyo, siya naghimo sa tao. So, mapintigid niya ang sala. Kung kita mo duyog niya. Okay, this is now the last text. No? Romans 5 verse 12 to 19. Pero kay dili man, kagmay naman kayo kung siya kung ibutang. So akong tulo ka, putol. Okay, so good sa ta, Romans 5, 12 to 14. Okay. If you're ready, open it in the book of Romans 5. Can we show the book of Romans, chapter 5, verse 12 to 14. 8:15. Okay? Anybody? Kung ready na? Romans 5, chapter 5, Verse 12 to 14. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. For until the law sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. Okay. So nag-isbot din ha, na pinagi sa usa ka tawo ang sala ni kuyahanap sa kalibutan. Kaya nakasala ni siya dahil. Bisan po, he was made in the image of God. Kung ang breath gikan sa Ginoo, pero nagsalig siya sa iyong kagalingon na desisyon, wag siya misunod sa kabubuton sa Ginoo, then he fall in sin. Okay, kita descendants man na ni Adan, muna nga nasubli nato ang pagkamaduluton. Dili mo na ang sala ni Adan ni nato, wala. Sala ni Adan. Naging ng Diyos ang sala sa amahan, dili ikahangag sa anak. Sala dili ko din mo ipasa sa amahan. So sala niya lang iyang sala. Pero ang napanupli na to, ang maduluton nga resulta sa sala. Mo na kita mamatay ka. Mo niyang giingon ka na mamatay ka pinagi sa sala. And so death spread to all men because all sin. Nagkinabuhin na kakaroon, niya sa kalibutan, nabulit sa pagpakasala. For sin indeed was in the world before the law was given. But sin is not counted where there is no law. Dili ma-impute nimo ang sala kung wala ang balaod. Pareha ba ni simple lang ngayon. Kung ang bata, iligo nimo bata. O niya, wa kay isulti. Siguro alas 8 na sa puntag yung iligo. Trabaho ka, ibili mo sa sala. Pagtanaw sa bata sa gawas na may bata dito na si pangamay, talikula ka. Pagtalikot mo, siyempre ang bata nililingit, wala na ka. Idula siya ito. Pagbalik mo ka na sa cheese, diba lang ka oras, bingit na kayo. Pero, bago na niligo. Pagkita mo, bulingit kayo. Ang pangutana, nakasala ang bata, wala. Wala. Irison ako, parang yung lula kayo, isa naman. Giligog yung ng bata, subuntag. Pagkatapos tingin ka, ayaw sa pagbuling-buling ha? Ayaw pagbuling, bago ka naligo. Kaya pahugaw-hugaw. Niat ko kasi sa kusina siguro, kaya naglaba ka, napi bata sa gawas, sabi ko, may dula to. May gawas ang bata, huwag nakidula. Pagbalik ko, 2 oras, bulingit ko man. Kasala bata, wala. Ang primero, nakasala, wala. Ito primero masubilanan. Dili makasala bata, ay walang gibaod sa gininganan, wala siya gininganan. Ayaw, wala, mabulingit ka, wala. The same also with the law. Dili matagaan o sala ang tao kung walay existence sa balaod. So, mas yun sa buhaton sa tao kung walay balaod, dili makasala ang tao. But since ang balaod na ana, mo na nga nakasala ang tao. Yet death reigned from Adam to Moses, even over those
whose sinning was not like the transgression of Adam. So ang dili mo ma-impute ang maong kuan, mga nahitabo sa similitude ni Adam, kaya isa na ito ni Adam, lain mo itong sala niya, lain mo sala nato. Who was a type of the one who was to come. Pero naayon ko malabot, nga mura-mura po ni Adan. Nga mura-mura man ni Adan. Kaya tungod, panin po siya o dugo. Naayon ko malabot, nga pareha niya lang nga, unod niya yung dugo. Unod po dugo. Nga pareho niya lang. Okay. Atong padayon in verse 15 to 16. Verse 15 to 16. Okay. And lastly, second to the last thing siya text. Okay, Nana? Ready na? Okay. Okay, Romans chapter 5, verse 15 to 16. But the free gift is not like offense. The offense. Trespass. For if by the one man's offense many died, Yeah. much more the grace of God and the gift by the grace of the one man, Jesus Christ, abounded to many. Oh. And the gift is not like that which came through the one who sinned. Okay. For the judgment which came from one offense resulted in condemnation, but the free gift which came from many offenses resulted in justification. Okay. Bisan ang tao makasala, na ay itagana ang Ginoo nga grace of God. Pero, kanang grace of God, ako nang isa-isa mo, simple kayo kasubilan naman niya, free gift by the grace of that one man, Jesus Christ. Free na siya. Pero karon kay free man, kinahanglan pa rin magbalik-balik na sa pagpakasala kay libre man. Kung hindi ba na, libre. Okay, tapusin na ito sa daily na text day. I will tell you a short story. Kanawa, verse 17 to 19. Okay. Verse 17 to 19. Ako lang basa. Okay. For if because of one man's trespass, death reigned through that one man, much more will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Therefore, as one trespass leads to condemnation for all men, so one act of righteousness leads to justification and life for all men. For as by one man's disobedience, the many were made sinners, so by one man's obedience, the many will be made righteous. Sa panahon ni Adan, one man's disobedience, ang tanan nagadlas, nakabatunog na tayo. But because of Jesus' obedience, because of what He did, naghatag siya example even in His life, nahimo nga naay dagat kalingkawasan nga naay pagkamatarong na atong manawa. Ingon ini. Nayo sa kabatanon nga babae na nag-drive siya siyang Porsche. Imani ang Porsche, parihar na siya sa mga kanakaning mga hot cars. Moyo nga Lamborghini, kanang Ferrari, Jaguar, GTR, mga inana nga kasi, Porsche, drive siya. Siyempre, ang mga bata na hot man yung kaya na siya mo drive, highway, lapat kayo, 8 lanes, upat ka lane. Kaya dirada siya, dugay-dugay, nagkuwang, bumo siya, pull over. Kulbaan na po ang bahay. Punong siya tapin sa dalan. License please. Paano ako bahay sa police? Officer, sorry kayo, officer. License. And siya, I will not do it again, officer. I will not do it again. License and registration. So, wala siya kahimo. Lihat kami yung license of registration. Eh, yun siya, you need to settle this in court. Iingnan ako ang bahay.
pulpuan siya kasi ito naman sa country. Ang ang speed limit supposedly is only 35 miles. Pero ang iyang speed niabot og 80 miles per hour. Kusog din yan lang. Karon, pag abot na sa adlaw sa hearing, niadto siya sa korte. Dugo-dugo siya. Pagtanaw nito, ibasa na yun sa kusgado ang iyang violation. Ngayon siya, ikaw, si Juan, ikaw si Shirley, blank, naka-violate ka. Speed limit is only 30, 35, nidagan ka og 80 miles per hour. Pero yun kinahanglan nimo nga imuhag yung tagaan o bili ang laot. Whatever penalty, kinahanglan imuhag nga subakuron, ang imo bang atubangon. May iwan ang judge. Okay, pili ka. Mapriso ka o mubayad ka. Siyempre, hindi naman gusto ko magpagbutan kung mapriso, yun siya mubayad lang ng judge. Tingnan nila judge, okay, you are going to pay $75. Nalipay na babae. Karoon ipag-uni ko niya sa iyong bulsa, huwag man siya itaw ka. So, asa man siya manulong? Prisoon siya ngayon, pagpangayon mo sa husgado, na mauna yung bayaran, kailangan mo bayad din, kaya nga hindi ka priso. Huwag man siya kita ka. Ilan ka mo babae? Tuloy ka. Eh siya, what is it? What na? Gusto mo ka naging mo judge? Abinin mo sa mo sa judge? Nanaog ang judge sa iyang lingkuranan. Ihubo niya ang iyang cloth o ibutang niya sa lingkuranan. Hindi niya cloth, ibutang niya sa niya. Kaya kailangan ang judge kung sunod ba ginang itong. Isunod niya sa lingkuranan o nanaog ang judge. O nagtapat sa matanon. And will say, Your Honor, I will pay for the $75. Kabayron ini matanon. O miingon din ang judge, hindi, sunod ba? Pag matun sa traffic, miingon din ang matanon, yes, daddy. Ano yan? Iyan ang mahal ang huwis. Mauna kita mga anak ka sa Diyos. Nagputang ang Diyos ng balaod. But we need to follow. Bisan kung ibayaran na sa Diyos ang bayad sa sala ang iyang kamatayon, do we still keep on sinning? It is because of the abundance of grace. Parihan ang matanong, magbayaran sa umuoverreact with siyang state. No. Di ba yung magpagpunta? Mauni ang presentation ka in order for us to overcome sin, kinahanglan mo santig ka o mas pusga na to. And who is that? Jesus Christ. We can overcome sin through Him. Pero kimani, He laid the foundation. Remember this, Ningon. Worship Him who made the heavens and earth. Una, unsa mo na ito pagpanun sa iya? Pinagis to pag-worship. To choose His way because He knows better than us. May the Lord bless us today. Wow. Ito ba pakan si Pastor Clyde? Wala ba na scratch na ba? No? Na kining ang presentation. Tinutanay lang Pastor Clyde at nagtuklop yung mga new ideas ay tungkol sa imong presentation. O Ninipahin we're going to pause and we will listen to an intermission number. And this time, naaman mo yung mga papel din ha, I will remind you to make your questions. Labi na, sa unang presentation, ipakita dito, may tungkol sa pagbuhat sa Ginoo sa kalibutan. Unya, nag-set sa mga adlaw, wala pa'y tao. Hinugduman gino na ito, wala pa'y tao, ang Ginoo pa na gino na, unya, ang Ginoo nagmando ang mga ni iyahang panalanginan, ang mga adlaw, ay kapitol. Kasi dahil kapunta na din na. Isuwag ninyo ito bago na Pastor Clyde puman sa intermission number. Okay? Suwag naman din na. Kaya ito na masahot o pwedisan mo mubalog o raise yung mga kondana because this is an interactive seminar. Kamlo?
Pagsuwat na nila sa imong pangutana, I'm sure na kayo pangutana nga imong klaro po sa imong nadungog karon. Si Pastor Clyde, ikaw na nag-present kung siya gisulti sa Biblia. Okay, panyata nila ni Ma'am Hazel, Even and Manny. Ato palakpakan ang ito ang introduction song. Ito tayo magsahi sa awit. No nga ang Diyos, although natikapot ang Diyos doing all for you. Muna kita wag kong grasya. Matay siya. Ayan, nagawa sa kalawasan naman, matay siya. Now,
this is what we found out over consignment. May I ask the questions na naan ninyo ko sa ito ang mga appeal? Pakutan na? Ito pasahod. Okay? By the way, last night, we offered prayer in our personal prayers. We pray for those na prayer request. Okay? Ano ka sa unang pakutan na? Okay, ang pangutana. Una, maluwas ba? Are we not saved or di ba ta maluwas if we do not observe the Sabbath day which God made holy? Pastor. Ang pangutana na ingon, are we not saved? Di ba ta luwas kung wala kita mag-observe sa Sabbath day which is God holy day? Kining Sabbath na gihahimo sa Ginoo is actually mura ba siya o kanang practice ta practice ta diri sa yuta because even in heaven naa si Sabbath, and it is mentioned in Isaiah chapter 66 verse 22 and 23 na mao gyapon ang day of worship dito. So ang pangutana, maluwas ba ta kung dili ta mo keep sa Sabbath? By the way, who made the Sabbath? Who made the Sabbath? God. Who made the Sabbath holy? God. Who stays the Sabbath? God. Kung ang tao mo aminate siya sa Sabbath, meaning to say, he doesn't want to be with God. Because that's God's choice. Choice man ang sa Ginoo. Abi nimo asa ning nato mabasa nga gihatag niya sa tuwa. In the book of Ezekiel chapter 20 verse 12. Turn your Bibles in the book of Ezekiel 20 verse 12. Giingon na sa Ginoo gihatag nato, I gave the Sabbath as a sign. I gave. Sa ito magihatag niya, kung ang tao dili mo keep, meaning to say, he doesn't want to receive Sabbath. Okay, tanawa? Moreover, Ezekiel 20 verse 12, moreover, also I gave them, iyang ihatag, my Sabbath to be a sign between me and you and them. Kanawa, sign sa Ginoo ang Sabbath between sa ako o sa iya. O kaniya, between ang Ginoo na and them, mga tao. That they might know that I am the Lord that sanctify them. Mga kaibigan. So it was God who gave. Kung ang tao dili mo dawang, dili ma-sanctify niya ang tao because I am the Lord that sanctify them. So maluwas pa ang tao, maharas. Diyos, kung iha maluwas ng tao na dili gusto magpasakop sa iya. Because He was the one who gave it. Ang Sabbath kay Gihaka, aron ang mahimong sign between kaniya, me and them, ang mga tao. That they might know, imagine ang pag-ibig, that they might know, may ano sila, that I am the Lord that sanctify them. Okay? Okay, thank you. So, klaro nga, it's an offer sa atuan. Ang pangutana, to be accept that offer sa atuan sa Ginoo. Na mao niya akong holiday, akong ihatag ninyo, inyo ba dawaton? Inyo bang sundon? So it is our choice. It is our choice. Ang Ginoo igo lang siya nga musulti, pero kung ako ang inyong pangutanon nga maluwas na pilit man ako kaingon na luwas ka o impyerno ka kay dili man ko Diyos. That is a prerogative of God. Pero ang iyong ingon na iya ang gihatag aron ma-sanctify niya ang tao. Kung dili ka himuon sa tao, dili ka ma-sanctify ang tao. That is a very tricky question. Kaya naman, kaya bitaw ingon ni mga tao, maluwas ba ko? Please do not answer yes or no because you are not a judge. You are there. We are not a judge. It's only God who can judge about salvation. But try to figure out kung sa day ang gusto sa Ginoo. Okay, ang ato magumaliguro na pasaro ha. Ang ato na, bahala kung sino baton, basta maluwas. But it is God's decision. God's prerogative to save mankind. Kaya mismo, si Wilson, makibaw na ta. Kung pabor ba ang Ginoo, maluwason ta, o dili, depende kung siya ito hindi mo ang desisyon.
Now, let's proceed to the next question. Pastor, ako na yung makonect ang duha ka pangutana. Nag-ingon din is it or does it mean that we did not respect God when we do not follow the Holy Sabbath Day? Karon, ang pangutana, sa usab din ka pangutana is, what is the seventh day? And how sure that it was that day? Pero balik po din sa kapangutana, nag-ingon niya, sumala sa ipakita, seventh day is Saturday based on sa calendar, but we worship Him on Sunday. So, ang mga na pastor, sakto ba yun niya ang Sabbath day is on the Saturday? Kunya, ang sunod ka pangutana, does it mean nga we not respect Him? Kaya nagbantay ta o nagsimba ta sa Ginoo panahon sa adlaw nga Domingo? So, dito nga pangutana, because we can trace back kung unsa di ay ang pag-ihap nato sa usa ka semana. Ipakita ka ganiha, nagsugod to og first day. So 1 week, unya dunay 7th day. Karon ang challenge sa niya, unsa di ay adlaw ang 7th day. Kay establish na sa Ginoo. Ang paningon ta dinhi nga based sa calendar ang 7th day. Unsa ganing adlaw? Based sa calendar. Sabado. Ang pangutana, uyon ba tayo niya? Or arita sa pangutana po niya, ato bang disrespect ang Ginoo? Okay, sige, Pastor. Ay, samtang nagtanaw ba si Pastor na mas doon na mo yung mga balot na pangutana din na. Okay, atong i-connect. Okay. This is really intriguing. In fact, significantly controversial. Ano controversial man? May ano? Ang Biblia, ano kayo nasulti, may tungod sa Sabbath, Holy Day, para sa Ginoo. Pero, daw lagi man ang practice sa kadaghanan sa atong presente nga panahon. Kung na ba'y wala na ito na ibawi, nanon na yung animal? Di ba? Ako mismo, magkapunta na ako na are we missing something? Or are we not really obeying God? Instead, we obey man's teachings. So, naging gabi, nag-ingon niya, the Holy Scripture was written for correction. Kaya naman rin ang tao. Masayok. Masa ba yun? To teach man into doing what is right. Kaya ang tao mo sa'yo, na ang balang kasulatan, mutudlo na ito, unsay, sakto nga buhaton. Karon ato mga nabasa this balang kasulatan. Ito si Sarko. Imaw na gisong sa Lord, inyo man ito nabasa. The very, very beginning. Okay? Nindot gini nga pangutana. Ano siya pangutana nga nagtangag o dako kayong ganti. Kung matubag ni nato, dako kini siya nga believe. Yes, Pastor, go ahead. Una, does it disrespect God? Nya unsa ide ang 7th day? Is it Saturday? Sa Revelation 14 verse 6 and 7, nag-ispo dito nga, worship God who made the heavens and the earth. Sakto ba is the only way of finding a worship to God na mo'y naghimo sa langit kung sa iyo tama yung He created the world. Okay. Karon, wala na yung Wano, ako na tayo pilitunghalan sa mga adlaw sa semana. Kung atong i-establish na ng 7th day, natin yung biblical creation, first day, 2nd, 3rd, 14th, 15th. When we are going to talk about the biblical creation, di natin na mutukma ang days of the week. Pero timanin, who made the days? God. Gihatag lang niya sa tao, I give it from Ezekiel 20 verse 12. Kayang yata sa tao. Aron na ang tao, ma-unite ba sa iya ba? Ma-unite sa iya. Dili ang tao kinahanglan na magkita o kaluwasan sa bisan pa, kay nag-ingon ang Acts 4 verse 12, walay lang ilalong sa langit na makaluwas sa tao.
gawas naman ng Jesus Christ. Okay. So kung tanaw na ko ang cycle dance sa week, ang lingwahe sa Biblia, after sa Hebrew, kaya ang Hebrew gagamit man first day, second day, third day, fourth day, fifth day, seventh day. Ang Greek, which was written ang New Testament. So, gihatlan ka ng Hemera Helio, Hemera Helio, Hemera Selines, Hemera Onios, Hemera Hermo, Hemera Dio, Hemera Aphrodite, Hemera Nuno. Pagkabot sa mga Latin, they changed the name to J. Sunes, J. Lune, J. Martis, J. Mercury, J. Jueves, J. Veneres, J. Saturni. Pagkabot sa mga katsila, ang ngalan na nahimong Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Jueves, Biyernes, Sabado. Do you want to see a 100-year-old calendar? Yeah, 100-year-old calendar. 1926. Under Spanish regime, ang atong calendar sa una, kinamayon yung kayo na. 1926. Tanawa ang names of days and week. It started from Domingo. At it ends with. Kung tanaw mo ang linyada sa mga panahon, pasinili. Diha ko no, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ang una-una lang sa tao ay nag-usap, but the cycle of the week cycle is the same from creation to now. Wala nang usap. By the way, ang kalendaryo na naghimo ini, it's no other than Pope Gregory the 13th. Papa sa Roma, because he reads the Bible. Pero kung palitan akong i-document you time, kung palitan mo yun ang uban, kung Lunes na magsugod ng adlaw, pero di ba ano yung karaan ng kalendaryo? Kung Lunes magsugod ng adlaw, ang weeks, mutapos siya ako, Domingo, sugod po. Sugod po. Lunes magsugod ng simana, mutapos ko, Domingo, pero akong panahon. Sa panahon sa simana sa kita, kung saan ang adlaw sa Kristo na bantaw. Kung may karaan na kayo na magdulod yan, sa hindi. Diba? Sugat sa kalawa? Sunday. Kung tanaw ni ko ang Bible, labi na sa, nilunod ako na i-repay na katalaw ng Catholic Bible ba? Kasi Catholic Bible, inanlan ang unang adlaw sa simana. Inanlan ka ng linggo. So, unang adlaw, ito si Maria, uglain pa nga Maria dito sa lugnanan, sa pagkanaw sa lugnanan ni Jesus, yan ang adlaw sa katawon sa linggo. Muna niya nagsugat. Sa English na, yung mabasa, the first day of the week. So, dili mahitabo nga ang Domingo, mahimong ikapito, kay first day of the week din siya, kay kung panalitan ikapito ang Domingo, kung saan kahapon ng adlaw. Lunes. Kung hindi mo yung ikapito nga, Lunes. So, kung ang kahapon ng adlaw sa simana Lunes, si Kristo mabanhaw ng Lunes. Tila kanason ng okay. Oh, pinakanason. Those who are following the Gregorian calendar, mausap ang selebrasyon sa Simana Santa. Kay si Kristo na banhaw na haunangan daw sa Simana. Therefore, the first day of the week is Monday. Monday na banhaw ni Kristo. Muna kung palitan na yung para sa okay ko. Kung himuon na Lunes, may haunangan daw. Dinindi kami, no problem for me. But remember this, the whole world will be confused. Kaya sa panahon sa pagsilibrar sa Semana Santa, Lunes na bumabanhaw si Jesus. Kung nakadili siya di malubag. Kaya even ang Semana Santa nagtudlo, Domingo na ako nakatalaw sa Semana. So kung palitan ang tao din mo kami, dito sa Iglesia gusto maging-uban sa Diyos. Because the seventh day was the choice of God. He blessed it. He made it holy. He rested on the day. So kung ang tao dili mo uban na, may problema. Ang Ginoo nagatuon lang. We cannot see the tears of God, but remember this, John 11:35, the shortest text in the Bible. Jesus wept.
hilak si Jesus. Kung dili ko niya maluwas ang mga tao, kaya hindi mag-iuman niya, hindi niya. Manimakon siya. Okay. Pastor, we have another question. I'd like to, okay, actively, I'd like to ask our participant, Sir Eliezer. I'll see you, Christine. Does the Bible teach that all Christians are required to follow the Mosaic law, especially the dietary restrictions and keeping the Sabbath, in order to faithfully follow Christ? 1 Corinthians 31, 10. Oh, 10 to 31. 1 Corinthians 10:31. Speak from the Bible, whoever has found it. Okay? Isa nakapag-click na. 1 Corinthians chapter 10:31. 10, verse 31. Okay, gano'n na yung basa po. Okay, yan na. Yan na, basa. Dala. Okay. Okay, yun sa pagsulti ni Paul. Whatsoever ye eat, or drink, or whatsoever ye do, kinsa ang himayaon, do all to the glory of God. Meaning to say, pagbuton sa Ginoo. Dili ka bubuton sa Hudiyo. Even us, kabubutan dili. Kabubuton mo Moses now, it should be kabubuton sa Ginoo. By the way, who supersede the inspiration of the Bible? Who's that? No more Moses. So kung mahihintong sa pagkaon, mag-iwan po din na our body is the temple of God. 1 Corinthians 6:19 is good. 1 Corinthians 6:19. Okay. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is you, which ye have of God, and ye are not of your own? Sa ito pag-irita magbuot mo sa itong kawalingon. Because this is the temple of God. So kung atong buhaton, kanang makapahiwayo sa Ginoo, whatever was written for the sake of God's glory, we're going to do it. This body of ours is not ours already. It has been bought by Christ with His precious blood. Okay. Do we have other follow-up question? Can we have a time check? Saan ang orasan? 8:50. Okay. Now, mga higala, doon na kayo mga pumunta na? Kaganiha, I spoke with Sir Kim, no? Ito sa ato ang topic karon. Nga di, pagkapunta na ta, ano man yun nga ang tao makasala? Because there is the law. Basta yun, kasabot na ni Pastor, no? Kung wala pang palao, then there was no sin. But then God has instructed this law because it is His will. Ang pangutangan na din niya, ano hindi ko pangutangan? Ngano ang tao, ano siya ang will? Nga dili ko sunod sa will sa Ginoo. Di na ko pangutangan iba. O ito nga, ano na nga? Pero sa iyo na sa Ginoo, pangutangan ang will sa tao, marago na lang siya o paano? Wala na yung ilang tao, ano nga? Wala na sala. But again, it will destroy the desire of God, the love of God, na ang tao, tagaan niya mo, will to choose. Kung sundon ba niya ang will sa Ginoo, muna ko, kung we have the will to obey God's will. Kaya naman, diha ang puliwas sa Ginoo, na nahiguma ba yun ang tao, diha niya. Because God wills His Son to die on the cross to save, because God loves us. So in return, inangalagin niya ang prinsipyo. Matubag na to, na ang pinini ang tanan, it will be subject to our choice. Because God loves us, He gives us the freedom to choose. Should you choose Him or not?
Na isa katawag si Joshua, Pastor Ma'am, ikaw siya, choose you this day, challenge niya, whom you will serve. Apan ikaw siya, apan, but for me and my house, we will serve. It is our choice whether we're going to submit. So kung pamunta na, will we disrespect God? We can see the logic. Because kung ang atong bata, ato at siya subukan, kung di mo tuman, kung sa may tawag sa bata, sultiro ka sa bata, di ka mo, respeto sa mga ginagawa. But what about when it comes to God? Si Pastor Limon, subukan niyo. And He will bless. So this evening, we will have the final thought, Pastor, na ang muslan na dito, na naalam nila din ka ron. Ma'am, thank you for coming. First time na ito nga participant. It is very enlightening, no? Maka-updates ito muna ba? Because we didn't know these things. Nobody shared to us. Nagiging mo din na how can people know unless they hear? But how can they hear when nobody is sent? And how can they hear when there's somebody who is sent and there's somebody who is sent and preach the word of God? So this is an opportunity. Nadiin kita nagkadumog sa unsay pulong sa Ginoo because not many people wanted to share it. But God, from the very beginning, iningon na si Pastor sa iyang statement that preach the gospel and worship God who created the heavens and earth. Pastor, what's your last point? I'm going to talk about the disciples. Remember this, that the Ten Commandments is not a Mosaic law. Lain ang Mosaic law, lain ang Ten Commandments. If you go back to Exodus 20 verse 1 and 2, tanawa ang isa ng sulti. Exodus 20 verses 1 and 2. There, sorry. Okay. Makita ninyo niya. And God spake. Who spake? God. God. So dili natin mo ma-attribute ng Moses kay doon it was God who is speaking here. God speak. God speak all His words saying, I am the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt, out of the land of bondage. Verse 3. Verse 3. Okay, balik. Dire ang God spake, then sa verse 2, I am the Lord thy God. Ipakila-ila sa Diyos niya kauliman. Pag sulat sa Ten Commandments, it start from verse 3 to 17. Exodus 20 verse 3 to 17, all na Ten Commandments. Okay? Ang si Moses, nisaka sa Sinai, chapter 24 pa. Ini chapter 20 na. Chapter 24 verse 1, okay, pagsaka ni Moses. I need change. Exodus 20 verse 24 verse 1. Okay. And he said unto Moses, ang Ginoo ningon, come up unto the Lord, thou and Aaron, Nadab and Abihu, and the 70 leaders of Israel, and worship ye afar off. So ipasaka sila sa bukid sa Ginoo. Mao pa'y pagsaka nila. So sa chapter 20 verse 1 and 2 up to 17, ang Ginoo pa may nagsulti. So dili na siya musahin. Sa Deuteronomy 31, verse 20, if I'm mistaken, sorry. Deuteronomy 31. 31. Verse 24. Sa dili pa naman ito sa among ato sa siguro sa Colossians para masayon na ito. Ginailed at the cross ba? Kaya mo man ang ginagamit sa uban nawala na ang law because it was nailed to the cross. Okay.
We will go first to the book of Colossians, chapter 2, verses Pagkipasabot niya ang lalo, Pastor. Colossians 2:14. 2:14. Colossians 2:14. Okay. Tanawa mo ang i-erase ha, aron ako masaktan. Kung unsa nga klase ng law, ganas man yun sa mga uban, nga mayon sila ang cyclo. Blotting out the handwriting of the ordinances that was against. So ang i-erase sa cross ang against us. But we cannot find in Exodus chapter 20 and the Ten Commandments that is against us. Dili na siya against us because the first 4 is love to God and the 6 is love to man. Gugma na ang tanaka sa Exodus 20. Tanawa, ako i-recite na sa thou shalt have no other gods before me. That's for God. Thou shalt not make unto thee graven image. That's for God. Hindi bow down yung pagulino. Kaya, thou shalt not take the name of the Lord in vain. That's for God. Remember the Sabbath day to holy because that's the 7 days God's. Ang ano, honor thy father and thy mother. That's for man. Love to man at honor ang katubigan. Thou shalt not kill. Dili ka mo patay sa isang tao. Thou shalt not commit adultery sa isang tao. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness. Thou shalt not covet thy neighbor's house, wife, and the things. So, mga nakulo, love to man. Kini karon ang i-black out the handwriting is against us. This is the Mosaic law. We will go back unto Deuteronomy 31:24. Okay, kaya niya, ang sa i-black, that is against us. Okay. 24 and 25 siguro, parang mga dahil umiyan na lang 26. 24 and 25. Okay. And it came to pass when Moses had made an end of writing the words. Sa ito paggawa sa Ten Commandments, si Moses na mo dyan i-write the words of this law. Pinasahin, nagsulamid siya o libro with the law. Ang Ten Commandments, ang Diyos may nagsulat. Kini, si Moses na siya laking nagisulat. This is the Mosaic law. In a book, until they were finished, that Moses commanded the Levites which bear the ark of the covenant of the Lord, saying, next verse, take this book of the law and put it in the side of the ark of the covenant of the Lord for your God, that it may be there for a witness against. That's the Mosaic law. Pero, ang gisulat ni Moses, it is against against ang awa. Kaya kung saan ang gisulat ni Moses, ang sa Ginoo, nag-iwan lang siya na, remember the Sabbath and keep it holy. Ang kang Moses morning, kung makita ka na mamunit ka o kahoy during the Sabbath day, pakyun ka. Napatay di ba? Kung ikaw nakikita ka, nagpanapaw ka, pakyun ka. Okay. Kung ikaw narawat ka o butang, batuon ka. So every law that Moses wrote, it ends kamatayon. That's why it is against thee. So ibalik pagod ang Colossians 2. Kapag ganina. So mauni ang napala. It is the Mosaic law but not the Ten Commandments. Blotting out the handwritings of the ordinance that was against us. Like ang giblat ito against us. Or contrary to us. So that is the Mosaic law. Ang uban, ilang giganlas ang law of Moses of the Ten Commandments. Remember this, the author of the Ten Commandments is God. It is of Moses. Therefore, Pastor, the law of God remains. Yeah. Because the law of God is also the character of God. And it is eternal. And if you are going to read the book of Psalms 119, it talks about the law, which ni pasalamatan ni David Mayo. Muna ni mo din na gani nga kanini ang writings, kanini ang mabalaod
iyan ikutan sa ilang backup at hindi siya magkasupang o magnanimong sa lahat ng sa Ginoo. And that's how we should treat the law of God. No? Because, Pastor, doon na ba yung ambag ng the law of God? Wala naman. All the laws of the land, ano yung nakatunan ba? That was thinking Master Verse. All the laws of the land is under the umbrella of the law of God. Tanan na balao. Ito sa morality. Ang pinakadako nga payo mao ang balao sa Diyos. Ang awara ko na ino. Tanan na balao. Mo-under ginahito sa balao sa Diyos. So this time, we are so blessed. We thank the Lord for this enlightenment. No? Mataas na ito ang balao. Pero matante karon atong establish, nakita na ito ang design sa Ginoo from the very beginning. In literal 7 days of the week, no? Ibuhat sa Ginoo and something special niya ibuhat. Mga nagitawag ko, kung ang ibuhat sa Ginoo is mga butang, mga sa lina, ang katapusan ng ibuhat, kung sa man, is what we call time. What kind of time? Time that is for man to worship God. The rest is ayaw mga pananaan o katao. Pero ang pinaka-special ni Because He saved the best for last. He wanted to spend time with His masterpiece na kita ang tao. And He called it holy, blessed, and it is for us to rest in Him. So thank you so much, Pastor. We are going to listen. This time we are an appeal song. And it's time for us to contemplate and thank the Lord for this wisdom na i-share sa ito ang karon through this instrument, Pastor Clyde Bogol. It's really admirable, no? Na there are people who spend time learning about the Bible. And that was Pastor Paul, theology, and you are imparting it to us as a layman in studying the Bible. So let's give back to our singers for this evening for the appeal song.
and